Marahil ay makakaugnay ka sa sitwasyong ito. Nagsusumikap na matustusan ang iyong pamilya, ngunit pakiramdam mo ay may pumipigil sa iyong kaunlaran sa pananalapi. Nagdarasal ka at hinahanap ang Diyos, ngunit para bang may mga hindi nakikitang hadlang na pumipigil sa malayang pagdaloy ng mga pagpapala sa iyong buhay. Ang katotohanan ay madalas tayong nagdadala ng mga pattern ng pag-iisip, saloobin at paniniwala na maaaring naglilimita sa ating kakayahang matanggap ang kasaganaan na nais ng Diyos para sa atin. Ngayon tutukuyin natin ang 7 sa mga sumpa na ito, 7 espiritual at mental na mga hadlang na maaaring humahadlang sa iyong buhay pinansyal. Kung narito ka, naniniwala akong gustong kausapin ng Diyos ang iyong puso sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ang bawat isa sa mga hadlang na ito ay susuriin sa liwanag ng salita ng Diyos at matutuklasan mo kung paano mo malalampasan ang mga ito sa pamamagitan ng karunungan sa Biblia. Ang unang hadlang na maaaring naglilimita sa iyong kaunlaran ay ang kaisipan ng kakapusan na naipasa sa mga henerasyon sa iyong pamilya. Sa Deuteronomio 28:15 ay mababasa natin, "Ngunit mangyayari kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang sundin ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo ngayon, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo." Noong ang mga nakaraang henerasyon ng iyong pamilya ay nabuhay sa patuloy na takot sa kakulangan. Noong lumaki sila na nakakarinig ng mga pariralang tulad ng hindi tumutubo ang pera sa mga puno o hindi umuunlad ang mga taong tulad natin. Ang mga salitang ito ay nagtanim ng mga binhi ng limitasyon na maaaring patuloy na makaimpluwensya sa iyong buhay ngayon. Maaaring nagmana ka hindi lamang ng mga pisikal na katangian mula sa iyong pamilya, kundi pati na rin ang mga pattern ng pag-iisip tungkol sa pera na hinubog ng sakit, pagkabigo, at kakulangan ng kaalaman sa Biblia tungkol sa kasaganaan. Gaya ng itinuturo sa atin ng Kawikaan 2:23-7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso ay gayon siya. Kung ang iyong isip ay nakondisyon na isipin ang limitasyon at kahirapan, ito ay maaaring makita sa iyong kasalukuyang katotohanan. Ang mabuting balita ay na kay Kristo ikaw ay naging isang bagong nilalang. Idineklara ng 2 Corinthians 5:17, "Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago." Kabilang dito ang paglilimita sa mga pamantayan sa pananalapi ng iyong lahi. Hindi mo kailangang ulitin ang kasaysayan ng kakapusan ng iyong mga ninuno. Kay Kristo, maaari mong masira ang mga pattern na ito at maranasan ang kasaganaan na inilaan ng Diyos para sa iyo. Kung ang unang paghahayag na ito ay nakaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento. "Inirenew ko ang aking isip ayon sa salita ng Diyos." Ang pagpapahayag ng pananampalataya na ito ay maaring ang unang hakbang sa pagpapanibago ng iyong mga pattern ng pag-iisip. Ang pangalawang hadlang ay ang malalim na pakiramdam na hindi ka karapat-dapat na maging maunlad o ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugan ng pamumuhay sa kahirapan. Maraming Kristiyano ang nagdadala ng pagkakasala sa pera dahil itinuro sa kanila na ang pagnanais ng mas magandang buhay ay kasakiman o na pinagpapala ng Diyos ang mga may mas kaunti. Ang pag-iisip na ito ay maaaring maging sanhi ng hindi mo namamalayan na tanggihan ang mga pagpapalang gustong ibuhos ng Diyos sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus sa Juan 10:10, "Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira." Ang salitang kasaganaan sa orihinal na Griego ay perissos, na nangangahulugang sobrang kasaganaan higit sa sapat. Hindi dumating si Jesus para mabuhay ka. Siya ay dumating para sa iyo upang mabuhay ng lubos, at kasama na ang pagkakaroon ng sapat na mapagkukunan upang parangalan ng Diyos, pangalagaan ng iyong pamilya at maging isang pagpapala sa iba. Kapag nagkasala ka tungkol sa pagnanais ng isang mas magandang tahanan, isang maaasahang kotse o mga mapagkukunan upang mabigyan ng iyong mga anak ng dekalidad na edukasyon, maaaring sumasang-ayon ka sa isang
kasinungalingan na hindi nagmumula sa Diyos. Ang Deuteronomio 8:18 ay nagpapaalala sa atin, ngunit alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang mapagtibay niya ang kanyang tipan. Nais ng Diyos na ikaw ay maging maunlad upang ikaw ay maging mas epektibong daluyan ng pagpapala sa kanyang kaharian. Kasama sa tunay na espiritualidad ang pagkaunawa na ang iyong kasaganaan ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ang ikatlong hadlang ay maaaring mukhang magkasalungat ngunit ito ay tunay na totoo, ang takot na mapalad. Ang ilang mga tao ay natatakot sa kaunlaran dahil naniniwala sila na kung mayroon silang sobra, tatalikod sila sa Diyos o magiging mapagmataas. Ang takot na ito ay nagmumula sa isang hindi kumpletong interpretasyon ng mga salita ni Jesus sa Mateo 5:24. At muli sinasabi ko sa inyo na mas madali para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag binasa natin ang buong konteksto, natuklasan natin na partikular na tinutukoy ni Jesus ang tungkol sa mayamang binata na tumangging ibigay ang kanyang mga ari-arian upang sumunod kay Jesus. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng kayamanan, ito ay ang pagkakabit dito sa isang idolatrosong paraan. Si Jesus mismo ay sinuportahan ng mga babaeng maunlad, gaya ng makikita natin sa Lucas 8:3. At si Juana na asawa ni Chuza, na katiwala ni Herodes, at si Susana at marami pang iba na naglingkod sa kanya mula sa kanilang pag-aari. Si Abraham ay lubhang maunlad at tinawag na aking kaibigan ng Diyos. Si Job ang pinakamayamang tao sa silangan at itinuring siya ng Diyos na may integridad. Humingi si Solomon ng karunungan at tumanggap din ng kayamanan bilang karagdagang pagpapala mula sa Diyos. Ang takot sa pagiging maunlad ay maaaring magdulot sa iyo na tanggihan ang mga pagkakataon at manatili sa isang financial comfort zone na talagang isang espiritual na bilangguan sa 3 Juan 2 na susulat. Mga minamahal, idinadalangin ko na sa lahat ng bagay ay umunlad ka at nasa kalusugan tulad ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Kung ang iyong kaluluwa ay tama sa Diyos, nais niyang umunlad din ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Kung kinikilala mo ang takot na ito sa iyong buhay, ipahayag sa mga komento. Ako ay nagpapasalamat na natanggap ang lahat ng mga pagpapala ng Diyos para sa akin. Ang pang-apat na hadlang ay ang mga negatibong salita na palagi mong sinasabi tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi. Ang iyong sariling bibig ay maaaring ang pinakamalaking hadlang sa iyong kaunlaran. Itinuturo ng Kawikaan 15:21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig dito ay kakain ng bunga nito. Ang iyong mga salita ay may malikhaing kapangyarihan. Sa tuwing magdedeklara ka na, baliw na ako, hinding-hindi ako makakapagligtas, walang pag-asa ang aking sitwasyon, maaaring nagtatanim ka ng mga binhi ng kakapusan. Maraming tao ang nagdarasal para sa mga pagpapala sa umaga at nagsasalita ng mga limitadong salita sa buong araw. Kapag iniayon mo ang iyong mga salita sa salita ng Diyos, nakikipagtulungan ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus sa Marcos 11:23, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, lumipat ka at tumalon sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na ang kanyang sinasabi ay mangyayari, magkakaroon siya ng anumang sinabi niya. Kapag binago mo ang pattern ng iyong mga salita, binibigyang daan mo ang mga pagbabago sa iyong realidad. Sa halip na magpahayag ng mga limitasyon, simulan mong ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay hindi isang walang laman na positibong pagtatapat. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya batay sa mga pangako ng Biblia. Kapag ipinahayag mo ang katotohanan ng salita sa iyong buhay, nakikipagtulungan ka sa plano ng Diyos para sa iyong kaunlaran. Kung ang paghahayag na ito ay naantig ang iyong puso, mag-iwan ng like bilang isang patotoo. Kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ngayon dahil dito ka makakatanggap
ng patuloy na mga turo sa Biblia na maaaring magbago ng iyong espiritual at pinansyal na pananaw. Ang ikalimang hadlang ay ang paghahasik sa kaharian ng Diyos na may maling motibasyon, pagbibigay dahil sa obligasyon, takot o pag-asa ng tiyak na pagbabalik, sa halip na magbigay ng may kagalakan at bukas palad na puso. Ang ilang mga Kristiyano ay itinuro na dapat silang magbigay ng ikapu o sila ay isumpa, o na dapat silang magbigay upang tumanggap ng dumami. Ang kaisipang ito ay ginagawa ang pagkabukas palad sa isang komersyal na transaksyon sa Diyos. Sa mga taga-Korinto 9:7, itinuro ni Pablo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasiya ng kanyang puso na magbigay, hindi ng atubili o napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang salitang masayahin sa Griego ay hilaros. Mahal ng Diyos ang isang kusa at kusang nagbibigay. Kapag nagbigay ka dahil sa takot, hindi ka naghahasik ng binhi para sa kaharian, sinusubukan mong bumili ng banal na proteksyon. Kapag nagbigay ka ng pag-asa ng isang tiyak, agarang pagbabalik, hindi ka nagsasagawa ng pagkabukas palad, nagsasagawa ka ng isang komersyal na pamumuhunan. Ang wastong paghahasik ay nangyayari kapag naunawaan mo na ang lahat ay pag-aari ng Diyos at ibinabalik mo ang isang bahagi ng kanyang ipinagkatiwala sa iyong pangangalaga. Nagbibigay ka dahil kinikilala mo ang banal na kabutihan, dahil gusto mong makibahagi sa pagpapalawak ng kaharian. Nangako si Jesus sa Lucas 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang takal na mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw ay ilalagay sa inyong kandungan. Ang pangakong ito ay isinaaktibo kapag nagbibigay ka ng may tamang puso. Simulan ang pagbibigay dahil mahal mo ang Diyos, dahil gusto mong makita ang pagbabago ng buhay, dahil kinikilala mo na siya ang nagmamay-ari ng lahat. Ang ika-6 na hadlang ay ang paggamit ng pananampalataya bilang isang dahilan upang huwag magsikap, ang umaasang gagawa ng mga himala ang Diyos nang hindi mo ginagawa ang iyong praktikal na bahagi. Ang kaisipang ito ay nagpapakita ng sarili kapag naniniwala ka na kung ito ay kalooban ng Diyos, ito ay mangyayari, at sa makatuwid ay huwag gumawa ng anumang konkretong aksyon upang mapabuti ang iyong sitwasyon. Sa 2 Tesalonica 3:10, malinaw ang sinabi ni Pablo, sapagkat kahit na kami ay kasama ninyo, ito ang iniutos namin sa inyo. Kung ang sinuman ay ayaw gumawa, ay huwag siyang kumain. At ang Kawikaan 13:4 ay nagsasabi, ang kaluluwa ng tamad ay naghahangad at wala, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay sagana. Hindi gagawin ng Diyos para sa iyo ang ibinigay niya sa iyo na kakayahang gawin. Maaari niyang buksan ang mga pinto, ngunit kailangan mong dumaan sa kanila. Maaari kanyang bigyan ng mga pagkakataon, ngunit kailangan mong samantalahin ang mga ito. Ang talinghaga ng mga talento sa Mateo 20:5 ay nagpapakita na ang aliping nagbaon ng talento ay tinawag na tamad ng kanyang Panginoon. Hindi siya tinawag na humble, tinawag siyang tamad dahil sinayang niya ang ipinagkatiwala sa kanya. Ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos at di pagkilos ng matalino. Ito ay nagdarasal at di nagtatrabaho. Ito ay paniniwala at di paghahanda. Ito ay pagpapahayag ng mga pagpapala at di paggawa ng praktikal na aksyon. Kung napagtanto mo na ginamit mo ang pananampalataya bilang dahilan para hindi magsikap, ipahayag sa mga komento. Nangangako ako na maging masigasig sa mga talentong ibinigay sa akin ng Diyos. Ang 7 hadlang ay ang pinakamalalim. Hindi tunay na pagtitiwala na nais ng Diyos ang iyong kabutihan at kaunlaran. Ang kawalan ng tiwala na ito ay umaatake sa iyong kaugnayan sa Diyos at sa iyong kakayahang tanggapin ang kanyang mga pangako. Gumagana ang hadlang na ito kapag intelektual kang naniniwala sa salita, ngunit hindi emosyonal na nagtitiwala na talagang nais ng Diyos na umunlad ang iyong buhay. Kapag lihim kang naniniwala na sinusubok niya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng kakapusan. Sinasabi ng Jeremias 29:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong ipapaunlad ka
at hindi ipahamak, mga planong magbibigay sa iyo ng kinabukasan at pag-asa. Ang mga plano ng Diyos para sa iyo ay mga plano ng kaunlaran at pag-asa. Kapag hindi ka nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, hindi mo namamalaya na sinasabotahe ang mga biyayang sinusubukang dumating sa iyo. Tinatanggihan mo ang mga pagkakataon dahil parang napakahusay o kunin ang halaga dahil at least I have the essentials. Ang Roma 8:32 ay nagtatanong, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, ngunit ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi rin niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Kung binigyan ka ng Diyos ng pinakamahalagang bagay, bakit niya ipagkakait sa iyo ang mas mababang mga bagay na kailangan mo? Upang masira ang hadlang na ito, kailangan mong i-renew ang iyong isip sa katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos at sa kanyang mga plano para sa iyong buhay. Ngayong alam mo na ang 7 hadlang na ito, kailangan mong maunawaan kung paano madaig ang mga ito sa pamamagitan ng matatag na mga prinsipyo ng Biblia. Ang unang hakbang ay ang tunay na pagsisisi dahil sa pagsang-ayon sa mga kasinungalingan tungkol sa Diyos at kasaganaan. Ang Fashion Juan 1:9 ay nangangako, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid at patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Magsisi sa pagdududa sa kabutihan ng Diyos, pagsasalita ng limitadong mga salita, pagtanggi sa mga pagpapala dahil sa takot, at pagdadala ng mga huwaran ng kakapusan. Pagkatapos ay pasalitang talikuran ang mga hadlang na ito. Sa pangalan ni Jesus, ipahayag na kanselahin mo ang bawat kasunduan ng may kakulangan, bawat negatibong salita tungkol sa iyong pananalapi, bawat takot na humarang sa mga pagpapala. Pagkatapos, palitan ang mga kasinungalingan ng katotohanan sa Biblia. Isaulo ang mga talata tungkol sa kasaganaan at ipahayag ang mga ito sa iyong buhay. Filipos 4:19, at ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kung naantig ang iyong puso sa paghahayag na ito, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan din ng katotohanan ito. Maaari kang maging instrumento na gagamitin ng Diyos para palayain ang iba. Ngayon gusto kong manalangin kasama mo na sirain ang mga hadlang na ito at buksan ang iyong puso sa kasaganaan na binalak ng Diyos para sa iyong buhay. Ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at manalangin kasama ko. Ama sa langit, dumarating ako sa harapan ng iyong trono ng biyaya sa pangalan ni Jesucristo. Kinikilala ko na ikaw ang aking tagapagkaloob at mayroon kang magagandang plano para sa aking buhay. Nagsisisi ako sa pagdududa sa iyong kabutihan at sa pagbigkas ng mga salitang limitado sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, tinatalikuran ko ang bawat kaisipan ng kakapusan na minana sa aking pamilya. Ipinapahayag ko na ako ay isang bagong nilalang kay Kristo at hindi na kailangan pang magdala ng mga limitasyon. Tinatalikuran ko ang pakiramdam ng hindi pagiging karapat-dapat sa pananalapi at ipinapahayag ko na karapat-dapat akong tumanggap ng iyong mga pagpapala. Tinatalikuran ko ang takot na maging maunlad at buong pasasalamat kong tinatanggap ang lahat ng probisyon na nagmumula sa iyo. Tinatalikuran ko ang mga negatibong salita at nangangako na sabihin ang aking buhay ayon sa iyong salita. Tinatalikuran ko ang maling paghahasik at ipinapahayag ko na nagbibigay ako ng may kagalakan at tunay na pananampalataya. Tinatalikuran ko ang espiritual na katamaran at nangangako na maging masigasig sa mga talentong ibinigay mo sa akin. Itinatakwil ko ang kawalan ng tiwala sa iyong mga pangako at ipinapahayag ko na nagtitiwala ako sa iyong pag-ibig, aking ipinahahayag sa aking buhay. Ako ay maunlad sa mga gawa ng aking mga kamay. Ibinibigay ng Diyos ko ang lahat ng aking pangangailangan. Ako ang ulo at hindi ang buntot. Ang mga pagpapala ni Abraham ay akin kay Kristo Jesus. Nakatanggap ako ngayon ng pagbabago ng isip tungkol sa biblikal na kaunlaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang taimtim na panalangin ito ay nagbukas ng iyong puso sa pagbabago ng pagkilos ng Diyos. Ang mga limitasyon
na nagpanatiling nakakulong sa iyo sa kakulangan ay maaaring masira sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngayon ay kailangan mong lumakad sa kamalayan ng pagpapalaya na ito at simulang makita ang iyong buhay pinansyal sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Huwag asahan na ang lahat ay magbabago kaagad, ngunit magtiwala na ang Diyos ay magsisimulang gumawa sa iyong buhay sa mga paraan na maaaring ikagulat mo. Ang iyong responsibilidad ay lumakad sa pagsunod, magsalita ayon sa salita, maghasik ng tama, gumawa ng masigasig, at magtiwala sa mga pangako ng Ama. Kung taimtim mong nanalangin ang panalangin ito at naramdaman mong may nagbago sa iyong puso, isulat sa mga komento. Malaya ako sa lahat ng limitasyon sa pananalapi sa pangalan ni Jesus. Mag-iwan ng like bilang testamento sa iyong pagtanggap sa paghahayag na ito. At mag-subscribe dahil dito ka patuloy na makakatanggap ng mga turo sa Biblia na maaaring magbago ng iyong espiritual at pinansyal na pananaw. Ito ay isang komunidad kung saan ang salita ng Diyos ay pinarangalan at natuklasan ng mga tao ang mga prinsipyo ng Biblia para sa pamumuhay ng masaganang buhay na ipinangako ni Jesus. Ang susunod na video na lalabas sa iyong screen ay magpapakita sa iyo kung paano i-activate ang mga partikular na prinsipyo ng Biblia na maaaring magparami ng kaunlaran sa iyong buhay. Mag-click ngayon dahil maaaring ito ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay sa pagbabagong pinansyal.